Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito pong nasa taas ng litrato mga kababayan, siya po si Crisette Laureta Chu. At ito pong nasa baba, ito po si MJ Kiambao. So sila po ay miyembro ng tinatawag nilang Noisy 37. Kung hindi ako nagkakamali. Ito po yung mga DDS vloggers. At iba naman, hindi naman po mga vloggers eh. Iba po ay nagpo-post lamang sa kanilang mga Facebook accounts. At minsan sa Twitter. So ito po ay mas magandang tawagin nating keyboard warriors mga kababayan. Kasi iba hindi naman nagbablog eh. Sabi nga nila dyan kanina sa TRICOM House TRI Committee, hindi naman daw sila o hindi nila kinoconsider ang kanilang mga sarili na vloggers kasi hindi naman daw sila monetize. So sila po ay inimbitahan dyan po sa House of Representatives para pag-usapan ang tungkol sa fake news. So, ibig sabihin kami po ay hindi naimbitahan kasi kami po ay hindi fake news. Diba? Simple lang naman yun eh. Bakit kami hindi naimbitahan? Bakit sila Mima hindi naimbitahan? Bakit si Chris Ulo hindi naimbitahan? Bakit yung iba hindi naimbitahan? Kasi hindi naman po kasi kami fake news. Ang mga naimbitahan po lamang dyan ay yung mga fake news. At ito pong mga ito, yung nasa ating screen, sila po ay pinag-uusapan ngayon sa social media. Bakit po? Kasi po itong dalawang ito ay nag-iyakan mga kababayan. Nag-iyakan po dun sa sa TRICOM, diyan po sa hearing. Etong mga to ang tatapang nito kapag nagsasalita sa kanilang mga social media accounts eh. Kung tawagin nila yung mga congressman, mga tanga, mga gago, mga bobo. Minsan sinasabihan pa nila mga korap, itong mga congressman. So, pagdating po dito sa sa hearing, walang nag-iyakan eh. So, matapang lang sila kapag nandun sila sa kanilang social media account, kapag nakatago sila dun sa kanilang profile. Kasi itong mga ito, kapag nag-post sa kanilang social media, talagang mga kababayan, nilulusob sila ng kanilang mga taga-suporta. At talaga naman pong palakpakan ng palakpakan yung mga DDS na yan, yung kanilang mga followers. Hindi nila alam, yung sinasabi pala netong dalawang ito ay mga fake news. Ibig sabihin kayo mga DDS, yung mga tuwan-tuwa dito kay Crisette Laureta Chu at kay MJ Kiambao, hindi nyo alam, niloloko na pala kayo. Mismo dyan sa TRI Committee, dyan po sa hearing, nabo ko itong dalawang ito. Nabo ko sila na karamihan ng kanilang pinopost ay fake news. Kaya nga sila po ay pinag-apologize ni Abante, ni Congressman Idol Abante. Tuwan-tuwa talaga ako dito kay Congressman Abante. Alam nyo, simple lang ito eh. Simple lang pero inyo bigyan ng pag-sorry niya. Ito mga ito. At hindi lang na pag-sorry, pinaiyak pa. Grabe ka, Congressman Abante Pinag-sorry mo na, wala kawawang-kawawa sila kanina, durog na durog eh. Parang mga alam mo yun, basang sisiw, na ang tatapang sa kanilang mga social media accounts, pero pagdating kanina sa TRICOM, parang mga basang sisiw. Grabe si Congressman Abante, Congressman. Idol! Minsan kapag nagkita kami ni Congressman, nagpa-picture ako. Tapos magpapa-autograph ako ng picture na itong dalawang ito, tapos umiiyak. Pinapaiyak ni Congressman Abante. Grabe mga kababayan eh. Tingnan ninyo. Nagmukhang mga walang kaalam-alam itong mga ito. Ito, panoorin natin. Ito lang, sample. Sample lang ito ng paano pinaiyak ni Congressman Abante itong isang DDS na matapang doon sa kanyang social media account. Pero pagdating sa TRICOM, ay iyak mga kababayan. Okay, pakinggan po natin ito. Thank you. Mr. Chair, I'd like to manifest as the third time that Ms. Crisette apologized to this committee. Let me continue on.
sinend ko po. On December 28, 2024, Ms. Quezet, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not... No, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. It says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos uutang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinimigay kung kani-kanino na nag-mall tour, pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, Ms. Quezet, ang galing mo naman. Ha? Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, hindi mo matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So you're that our... Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong naka-akap na naka-brace tapos, sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, sir, na makikita namin na... Ms. Quezet, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news Tapos po kasi sasabihin na mo tanga ang mag-uutang tayo. gobyerno. My goodness, mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, AKAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Quezet, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Quezet, do you Okay, so yan mga kababayan, sapul na sapul. Etong Crisette, alam niyo, ito kasing si Crisette Chu, marami ring sinasabi ito sa kanyang social media. Sa totoo lang, dami nilang sinasabi. Ngayon, tingnan ninyo, yung mga nakikinig kay Crisette, yung mga idol na idol nila si Crisette, yung mga DD shit na bilib dito kay Crisette, tingnan ninyo. Panay sorry, panay hingi ng apology diyan sa Tricom. Bakit? Lahat kasi ng sinasabi niya lumalabas base lang doon sa nararamdaman niya. Galit kasi siya kaya nagsalita siya. Pwede ba yung ganon?
Porke galit ka, magsasalita ka na tanga ang gobyerno. Etong MJ Kiambao, umiyak din yan. Pangiti-ngiti pa sa hearing. Isa ling to longest to, mga kababayan eh. So, nasampulan sila. Yung mga tapang nila dyan sa social media, ano ngayon? Supalpal kayo. Ha? So, ngayon siguro matututo na itong mga to na kung bago sila magsalita, bago bumanat sa gobyerno, bago banatan ng mga congressman, malamang ano na to, mag-iingat na. At every time na magsasalita sila ng kung ano-ano, siguraduhin nila na meron silang hawak ng dokumento para patunay na na totoo yung sinasabi nila. Dapat may resibo, hindi yung porke galit ka, ngangawa ka dyan. Nakita raw siya nung naka-brace na binigyan ng ayuda. Ano naman kung naka-brace? Hindi naman lahat ng naka-brace mayaman eh. Yung iba dyan, kaya naka-brace kasi siguro kinakailangang mag-brace, kinakailangang ayusin yung ngipin. So, sa tingin ko hindi naman lahat pa lang naka-brace mayaman. Ang dami ko nakita mga addict dyan. Ang dami mga yung mga nagagala-gala lang dyan, naka-brace. Na hindi naman mayaman. So, kaya daw siya nagagalit kasi binigyan daw ng ayuda yung naka-brace. Tingnan mo yung katukwiran na ito. Tapos, itong Kiambao na ito, isa rin to. Di pareha silang naggisa dyan sa House Tricom. At itong dalawa ay nag-iiyak, mga kababa. Sabi nga ng isang congressman uminom kayo ng tubig kasi baka ma-dehydrate kayo. Kasi panay ang iyak ninyo. Ang tatapang kasi mga kababayan pag nandun sila sa social media. Pagharap ngayon, ano ngayon? Iyak. Kaya kayo pinapatawag kasi fake news. Tignan nyo kami, hindi kami pinapatawag. Bakit hindi kami pinatawag dyan? Kasi hindi kami fake news. Yung pinapatawag lang dyan, yung fake news. Pare-parehas kayo si Minay, tinanggal din yung mga mga social media accounts kasi fake news din Tapos, ito mga tao talaga So, sa tingin ko madadala na tong mga yung mga DDS keyboard warriors. Tapos, nagsalita, napanood ko rin sino ba ito? Trixie Cruz Angeles. Trixie Cruz Angeles alam mo yung salita na mahinahon no? Ay, isa pa si Maharlika, dapat masama rin dito kasi mayabang din magsalita yun pero sigurado pagdating dito magigisa rin yan, baka umiyak-iyak din niya si Maharlika dyan. Nako, mga DD shit kayo. Mag-ayos-ayos na kayo. Siguraduhin nyo kasi yung sinasabi ninyo ay hindi fake news para hindi po kayo ganyan. Hindi naman kayo pinag-iinitan. Kaya lang, kasi sa inyo nakikita yung mga post Kayo yung nagpo-post Tapos ngayon tingnan nyo, hindi nyo mapanindigan. Diba? So ayan mga kababayan, yung mga pangunahing miyembro ng Noisy 37 o kaya mga DDS vloggers at / keyboard warriors mga kababayan na si Crisette Loretta Chu at ito sa itong si MJ Kiambao. Ako ay pinaiyak ni Congressman Benny Idol Abante mga kababayan. So ayan po na warning na po sa mga fake news peddlers. Ingat kayo. Hindi porke marami naniniwala sa inyo ilolokohin nyo pati naniniwala sa inyo niloloko nyo Kasi pag nag-post na itong mga to, tuwan-tuwa yung mga followers nila, hindi nila alam, fake news. So yun lang po mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.